Isang buwan after masangkot sa kasong estafa, muling naharap ang komedyante na si Rufami Quinto sa panibagong isyu. Ang mga scammer na nagpapanggap na siya at nangihingi ng money from her friends. Sa kanyang official Facebook account noong January 18, 2025, nagbigay ng warning si Rufami. Mga scammers po asking money using my name. Wala po akong kailangang financial support kahit kanino. And I'm not asking money. Hindi ko po cell number yan at hindi po ako yan. Pakikalat niyo na po please itong gusto manghingi ng pera sa mga kakilala ko. Huwag na kayo gumawa ng kwento at ina-report ko na kayo sa lawyer ko. Friends beware and aware. Salamat for sharing to all. Sa mga screenshot na na-share niya, nakikita na ginamit ng mga scammer ang issue ng kanyang estafa case para makapanloko ng pera sa kanyang friends. Ayaw niya mag-meet in person and instead, pinapadala ang pera sa bank account. Agad na nagtataka ang friends ni Rufami kaya't sinabi nila ito sa kanya na agad namang kinukumpirma na wala siyang kinalaman sa mga panulukong ito. Last December 2, 2024, kinumpirma na may warrant of arrest laban kay Rufami para sa 14 counts na paglabag ng Section 8 ng Security Regulation Code. Kabilang si Rufami sa mga celebrity endorsers ng Dermacare Beauty Clinic na currently nasangkot sa investment scam. The next day, naglabas si Rufami ng official statement through her legal counsel na si Attorney Mary Louise Reyes. She clarified na isa rin siyang victim na Sinami Beauty Clinic na pagmamayari ni Chanda at Yanza. Sinabi ni Rufami sa kanyang official statement, I want to take this opportunity to address the current allegations that have been circulating regarding my involvement in a scam issue. Let me state this unequivocally. I have no connection whatsoever to any fraudulent activity, and I categorically deny this baseless accusation. If anything, I am also a victim, and I am determined to seek justice. dagdag pa niya, hindi niya ini-expect na kahit matagal na niyang naitaguyod ang kanyang career and good reputation, ay masusangkot siya sa ganitong issue. Aniya, Over the years, I have worked tirelessly to build my career and maintain my untarnished reputation, which is rooted in integrity and dedication. As a public figure, I have always demonstrated professionalism, transparency, and respect for the police and brands I work with. It's dejecting to see my name being dragged through the mud, but I remain steadfast and confident that the truth will soon prevail. ipinangako rin ni Rufami na harapin niya ang mga cases laban sa kanya at makikipagtulungan sa authorities kapag nakabalik siya sa Pilipinas. I will cooperate fully with the authorities and face this issue to the proper legal forum. Rest assured, I will fight for my name and reputation. Pinasasalamatan din niya ang lahat ng nag-extend ng support at tiwala sa kanya. To those who have extended their love and support, I am grateful. Let us allow justice to take this course, and I humbly ask for your patience and understanding as the truth unfolds. Sabi naman ni Attorney Reyes, si Rufami ay isa lang brand ambassador and wala siyang direct connection sa mga reklamo laban sa Dermacare. Sinabi rin niya na nagvo-volunteer silang sumuko at magpipiyansa para sa aktres. Ikaw, ano masasabi mo sa videong ito? Paki-share po yan sa comment section. At kung gusto mo rin mag-request ng video, i-comment na din ang title para magawan ko ng research. And thank you guys for watching. I hope you like these videos. And if you want more videos like this, don't forget to subscribe and click the bell button for more updates. And see you on my next video.